signature. Kung kalidad ang hanap mo, tara na pumunta rito. Presyong abot kaya siguradong panalo. Refrigerators at washing machine, rice cooker, TV, lahat ay complete. Water dispenser, electric fan, amplifier, set at speakers na world class. Lahat ng kailangan mo sa bahay, dito mo na matagpuan. Kalidad at magandang serbisyo, kasama sa bawat tahanan. Deraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Lahat ng pangarap mo'y narito, cash o installment, COD pa. Shopping mo'y mas pinadali pa. Cash, Gcash, card transfer, credit card sa Daraga Home Depot. Welcome ang lahat. Cellphone, laptop, tablet at printer, madaling i-finance para sa future. Lahat ng kailangan mo'y nasa amin na. Kalidad at tibay na mapagkakatiwalaan. Daraga Home Depot ang tamang destinasyon. Kimantong, Maroroy, Anislag, Kamalig, Ginobatan, San Manito, Santo Domingo. At sa Sorsogon, naroon din kami. Kumadkad, Donsol at Pilar, malapit sa iyo lagi. Daraga Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Listen up. Feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, where the real ones win. Daraga Home Depot, where the real ones win. Daraga Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, where the real ones win. Sa plana mabali, papunta mamotama. Alupagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier install namin choice mo, walang sagabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Life's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o
o di ba ang dali? Astro na TV Astro na TV Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Mega Home Depot. Amigos, mi amigas, maray na hapon sa inyo nagabos Bicollandia. Maayong hapon sa atong tanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live from Alejandro Broadcasting Network, this is Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D. Magandang hapon sa inyo lahat sa buong Pilipinas. Ang oras natin ngayon ay 3:16 ng hapon. Mapagpalang hapon sa ating lahat at sa buong Pilipinas. Inulan man tayo sandali pero nawala rin agad. Akala ko hindi na ako makarating dito sa station sa Alejandro Broadcasting Network dahil sa ulan. Pero huminto din agad kaya ayun, nagmamadali akong pumunta dito. Dapat kasi 4 o'clock ang aking show. Nag-iusap ang aming on-board dahil marami pa siyang gagawin dahil may function sa TSG Studio. So magkaroon ng reunion ang lahat ng mga dentista sa buong Bicolania. At dito yan gagawin sa aming Alejandro Studios, TSG Studio. Dito po yan sa Washington Drive, Legazpi City. So marami tayong pag-usapan ngayon. Shout out sa lahat ng aking mga manonood ngayon. Walang iba si Mitch Dain dyan sa Bugtong, Legazpi City. Si Grace is video ng aking madihon na nervyos sa isang gabi dahil napraning ako dahil sa tequila. Hi, Mari, gandang hapon sa lahat. Happy watching. Batiin ko lang si Amara at kay Gaby. Okay, just shout out sa aking maniyo na si Grace Espidero, lalong-lalo na sa kayo. Niyang napakagandang apo na si Amara at napakagwapo na si Gaby. Okay? Diyan ka lang, Madi, relax at sana gumaling ka na dahil nag-LBM ata itong aking madihon. So maya-maya daw pupunta siya sa CR. Sana nakainom na siya na mabisang gamot. Madali lang, kain lang ka lang ng saging, tundan. Yan, mawala yung pag nag-iisip mo, papunta ka agad sa CR. Pero kung kumain ka ng latundan dahil nga nag-LBM ka, mawala ka agad yan. Iyo, aking madihon na si Grace Espidero na napakaganda. At aking madihon din na si Moratin, ni Risa Abayli Moratin. Yan sa Bunot, Legazpi City. So marami tayong aabagan dito sa ABS-CBN, ABS-CBN, Alejandro Broadcasting Network. Wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. Okay? So sa lahat ng binati ko, batiin ko muna ang aking sister dyan sa Pagadian City dahil kahapon tumawag siya at ang tagal namin nag-usap dahil ang tagal din namin din nag-uusap. So ang aking beautiful sister ahead lang sa akin ng 1 year, si Teresita Gonzales Baya. Nakalimutan ko apelido kasi may asawa na siya. At sa aking mga pamangkin dyan sa Pagadian na si Andre at saka si Laika. Sa lahat ng mga pinsan ko dyan, side sa Paracuelios family, Gonzales family, and then Baya family dyan sa Balanagan, Dimataling sa Buanga del Sur, mga Narciso family, ayan, Dinabo family, and then Pilago family. Yan sila at Tinanet. Nung maliit pa ako, dyan ako parati sa kanila. So, magandang hapon sa inyong lahat dyan, lalo na sa aking mga kapatid dyan sa Davao, na si Nieto Gonzales Baya. Okay, no, thank you for watching kung nanood ka ngayon. And then ang aking mga kapatid dyan sa Cotabato City, na sila Biberlina, Danilo, ang aming bunso na si Arnel. So, ang aking mga pamangkin dyan, regard sa lahat at mahal ko kayo. Okay? So, advance happy birthday sa aking kapatid na si Yolanda Gonzales Baya. Okay, mag-birthday siya this coming Friday.
So gagawin daw nila sa Sunday kasi may surprise. Sana more birthday to come and be still beautiful and very kindness ang aking kapatid na yan na si Yolanda Gonzales Baya. Okay? So magandang hapon. Global Albay, just always do your best for others. And panatalihing napakaikli lang ang ating buhay, no? Para sayangin sa away, inggit, kutya, galit, puot. At enjoy your life with love and peace. Okay? So diretso na tayo sa ating showbiz chika istoryahanay headlines. Brilliant Manalo mukhang mainstay na sa Showtime. Milay Contiveros ipinagmalaki ang kanyang asawa na si Jason Francisco. Aiko Melendez may ibinahagi sa kanyang mga taga-hanga. Actress Angelica Panginiban binahagi ang kanyang mid-your life. Abangan si Matthew Ataydi sa station na Channel 7. Oyo at Danica Soto ipinagmalaki ng kanilang mga tagahanga. Bicolania International title holders at title holders. Kasama na dyan si Katrina. Si Katrina, yung Miss Universe. And then, Moy Ben, ibinahagi ang hindi makalimutang karanasan kay Piolo Pascual. Bella, Catherine at Mayor Mark, usap-usapan ngayon sa multimedia. And then, Bella Padilla muling binawit. Breaking news, Philippines local industry ay nagluksa ngayon. Elijah Canlas spotted sa La Union kasama si Tia Ashley. Pansamantalang hindi muna mapanood si Vice Ganda sa It's Showtime. Congratulations sa atong Miss Katrina Ligado, Miss Supera National 2026 na ginanap sa Poland. So nagkakamit naman po tayo ng awards dahil nanalo ang ating pambato na si Katrina Ligado sa Miss National 2026. So siya po ang nanalo. So marami tayong abangan dito sa Alejandro Broadcasting Network. Mamaya sabihin ko, shoutout ko muna to aking kaibigan na dalawa lang kaming tawag dito robbing dance instructor kagabi dahil may naganap na piano at saka piano concerts at saka saxophone. Ang ganda pala talagang kung nakagawan ka, talagang para kang queen kung nandoon ka kagabi sa piano and saxophone concert nila Madam Cynthia. And then, ang aking kaibigan na si Janry Alagaban, Mahay Mami, at si Daddy Joy Mbonga is watching also. Thank you for watching. So marami tayong abangan dito dahil ang ABN-ITV or Alejandro Broadcasting Network search for Singing Star Adult Edition official list of auditionees and qualifiers. Qualified to join the elimination round. So magkakaroon sila ng elimination round. Kailan? September 5, 2026, Saturday po yan. Time is 1 p.m. And in ang venue, TSG Hall, ABN Building, Washington Drive, Legazpi City, and prime po yan ng Auto Body Shop. So, ang maglaban-laban sa elimination round, sa adult edition, si Alvin Dib is Dianla, dyan sa Anislag, Daraga Albay, at saka si Andrea M. Marbeda, dyan sa Gogon, Legazpi City. Samuel Grace P. Franca, Calzada, Ligao City. Rofa Shine, Loria, Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Elvis L. Olivia, San Nicolas, Erga City. Agosto Buban, San Antonio, Tabaco City. Estreleta, Lisay, Binatayan, Daraga, Albay. Jeff Calleja, San Isidro, Ilawod, Malilipot, Albay. Izzy Lorizana, Comadcad, Castella, Sorsogon, Miral Dom Dioson, Centro Polangi Albay, si John James Parma, Polangi Albay, and Cyril R. Ladia, Malabukad,
Pequeño Ginobatan Albay. And then si Fred G. Sabaybay, San Vicente Libon Albay. Romeo Jr. de los Reyes, Fatima Tabaco Albay, Antonio Canyon Jr., Zone 6, Bono Tabaco City. And then Rick Compas Ortiga, Zone 6, Bono Tabaco City, and Ignacio Jewel Sanchez Catanduanes. Okay, 17 po sila maglaban-laban sa Elimination Round Adult Edition. Dito po yan sa Alejandro Broadcasting Network, ABN ITV. Search for Singing Star Adult Edition. So good luck sa lahat ng Varsity fans. 17 ang maglaban-laban. Thank you so much. Okay, so diretso na tayo sa ating showbiz chika istoryahan. Si Brent Manalo mukhang maging mainstay na sa Showtime. So, noon time show si Brent Manalo dahil natutuwa ang mga tagahanga sa hosting chemistry niya. Napakagaling talaga at friendly magsalita si ano. So, talaga may chemistry siya sa co-host niya kasunod ng kanyang matagumpay na pangganap bilang big winner ng PBB Pinoy bilang big winner ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Talagang patuloy na umaani ng papuri si Manalo, hindi lamang para sa kanyang musika at mga proyekto sa pag-arte kundi pati na rin sa kanyang presensya. Magaling naman talaga to si Brent Manalo. Saludo ang mga tagahanga ni Brent sa social media dahil sa kakayahan niyang carry pantayan ng humor at enerhiya ng pamilya ng show, lalo na ang talino at ang kabong-kabong star na si Vice Ganda. So congratulations, Brenty. Sobrang deserve ka kasi ganda ng chemistry mo sa mga co-host mo. Nasasabayan mo sila at napakatalino at very fluent magsalita si Brent. Kaya ang kaniyang mga tagahanga talagang sobrang hangang-hanga sa kanya. So sabi nga dito, sabi naman ng isa, I really love the duality of being a fashion ambassador of multiple luxury brands and being a regular presence on the show na kanyang pakikisabayan sa channel humor nila. Parang si Ann Curtis lang, love this for you, Sayer. Please, irregular na sa Showtime si Brian para ang kanyang mga tagahanga ay masaya. So, bintang-binta si Pogi, post ng fans sa online. So, maraming masaya na mga fans kay Brent Manalo. At saka, ang gwapo naman talaga ni Brent Manalo, no? Kaya, magiging mainstay na talaga siya sa Showtime, si Brent Manalo, dahil natutuwa ang mga tagahanga sa hosting chemistry niya, lalo na kasama niya si Vice Ganda. Good luck sa you, Brian. Tapos sa ating showbiz chika number 2, ipinagmalaki ni Melay Contiveros ang asawang si Jason Francisco. Bakit kaya? Aniya ay isang very secure person. Inamin ni Milay na very old-fashioned daw si Jason Francisco pagdating sa kanilang relation bilang mag-asawa. Inamin ni Milay na very old school din daw ang kanyang mister pagdating sa kanilang finances. Aniya Milay, nakaka-proud daw dahil yun ang panananaw ni Jason pagdating sa kanilang mga pira. Sipa ng mga celebrity momshi, walang talaga siyang pakialam sa pira ko. Ay, bongga, no? Kasi kung pinapakialaman ni Jason ang pira, siguro magulo ang kanilang pagsasama. Pero take note, mamaya may babasahin ako sa inyo dahil ito mag-asawa na to, 6 months din sila naghiwalay. Dahil alam naman natin doon sa Pinoy Big Celebrity Edition, Pinoy Big Brother Edition, si Milay at talaga ang nanalo. Doon sila nagka-developan at talagang nag-asawa sila paglabas ng sa bahay ni Kuya. Yun na, nagkaroon sila ng 2 anak, hindi na umabot din ang punto na parang nawala na silang gana sa isa-isa. Basahin ko, 6 months pala sila niya, pero nagkabalikan din. So, panalaman natin paano sila nagkabalikan. Okay, binahangin. Nagkabalikan. So, ito, ang sabi nga ni Milay, sa unang pagkakataon, ibinahagi ng komedyanteng si Milay Contiveros sa online show na Hello Outside World. Na dumaan sila ng mag-asawa niyang si Jason Francisco sa matinding pagsubok
naghiwalay at nag-fall out of love sa isa't isa. Umabot talaga sa time na naghiwalay kami, pero walang nakakalam kasi nire-respect namin ang isa't isa. Ay, bongga. Tapos, tatay siya ng mga anak namin, nanay naman ako ng mga anak namin. So, hindi kami pwede magsayaraan sa isa't isa because we share love to each other. Nung naghiwalay kami, 6 months talaga kaming hindi nagsasama sa isang bahay. Tapos, siyempre, dumating yung time na kailangan namin magkita kasi parang communion ba ng mga bata. Pagkita namin, nag-uusap lang kami at talagang na-fall out of love na kami. Parang nasanay na ako na wala na siya. Ngayon, bigla kami nagkita, walang lokso ng dugo, naging mature lang kami sa isa't isa. Sabi ko lang, wala na akong feeling sa kanya. So, nagkita sila after 6 months ng paghiwalayan dahil may communion ang mga anak nila. And then sabi niya, wala na rin akong feeling sa iyo, sabi ni Jason kay Milay. Ang sabi naman ni Milay kay Jason, meron ka bang karelasyon? Sabi ni Jason, wala naman ikaw. Sabi naman ni Milay, wala din daw. And then sabi naman ni Jason, sige, I try natin i-work out kasi kailangan talaga tayo na mga anak natin at saka wala naman tayong karelasyon. So bakit natin hindi ita-try natin magsama ulit. Nagsama kami ulit, nagkita kami ulit, at na-in love kami ulit sa isa't isa. So, sabi nga, ang pagmamahal daw sa second time around talagang lalong mabigat na pagsasama at na-in love ka lalo sa iyong asawa. So, nagsama daw sila ulit, nagkita kami ulit at na-in love kami ulit sa isa't isa hanggang naging more yung love namin sa isa't isa. Dahil sa pinagdaanan namin ang relasyon, kapag dumaan kayo sa butas at nalampasan nyo, yun ang totoong love. Di ba? Wala talagang relasyon at wala ding buhay na walang problema. Dito, sa relasyon, may problema talagang darating. Pero kung malusutan nyo daw yan yung mabuti dahil babalik at babalik ang iyong pagmamahalan. So, love is happiest second time around, sabi nga nila. So, sa kabila ng 6 na buwan, hiwalayan, pinili nilang muling magsama para sa kanilang mga anak. So, proseso natutunan nilang maging mas mature at muling matagpuan ang pagmamahal sa isa't isa. Mas matibay pa kaysa dati. Okay? Congratulations, Milay Contreras. Dito na tayo sa Showbiz Chika number 3. Breaking si Aiko. Dito na tayo kay Aiko Melendez dahil mayroon itong pinagdadaanan. So, ito nga si Aiko Melendez. Mayroon siyang pinagdaanan. Aiko Melendez ibinahagi ang kanyang thyroid condition at hinikayat ang lahat ng pakinggan ang kanilang katawan. So, mayroon siyang thyroid condition at hinikayat ang lahat na pakinggan ang kanilang katawan. So, makinig tayo sa ating katawan. Anyway, tayo naman nakakaramdam kung anong mayroon sakit tayo. Okay? So, thyroid condition at inikayat ang lahat na pakinggan ang kanilang katawan. Ibinahagi ni Aiko Melendez na mayroon siyang thyroid problems. Ano kaya ang thyroid? Parang dito yung mga goiter ata. Yan ano? Thyroid problem. At muling nagpaalala sa publika na huwag baliwalain ang anumang kakaibang naramdaman sa katawan. Ayon sa actress, nagkaroon na rin siya noon ng thyroid problem, ngunit huminto siya sa pag-inom ng gamot dahil upang sumailalim siya muli sa biopsy. Mabuti na lamang at lumabas sa resulta na benign ang kanyang thyroid nodules. Ipaliwanag din niya, many have been asking why still need a thyroid scan after the biopsy. A biopsy examines the cells from the thyroid nodules to determine whether they are being benign or malignant. A thyroid scan, on the other hand, provides different information. It shows how
the thyroid gland and the nodules are functioning, whether they are producing too much thyroid hormones, commonly called not nodules or not called nodules, thyroid hormones. Ano ang masasabi mo sa binahagi ng karanasan ni Aiko Melendez? Binahagi ang iyong opinion at comments dito sa baba. No? Mahirap magkaroon ng thyroid. Ang alam ko, ang thyroid is winter ata eh. Aiko Melendez binahagi ang kanyang thyroid condition. Tinikayat ang lahat na pakinggan ang kanilang katawan. So kung mayroon kayong naramdaman sa katawan nyo, sabi ni Aiko, magpa-check up ka agad sa doktor para maagapan ang paggamot. So, galing kay Arna, good manners and right conduct. Sabi naman ni Kim Chu lang, sapat na, I love ang Becky. Sabi naman ni Melissa Arenio, mas sakit si Bella, di ba? Sabi naman ni Nets Ermia, I love you mga idols. Dahil na naman kay... Okay. Ayan, so shout out kay Tita Agnes Capino. Hello, Mami Dayan. Thank you for watching, Tita. Mamaya, nandito yan sa sa studio dahil yung kaibigan niyang doktor, isang dentista, ay may dentist reunion at dito yan gagawin sa TSG Studio dito sa Alejandro Broadcasting Network. So see you mamaya, Tita Agnes. Hello, Mami D. Ayan, si Junel Banyola, Lola. Hello, Mami. Hello. Junel Banyola, isa din yung dance instructor. Napakabait na dance instructor. Okay? Si Junel Banyola. So, dyan lang kayo. At marami pa tayong pag-usapan. Okay? So, dito na tayo sa Showbiz Chika number 4. Actress Angelica Panginiban shares a mid-year life after on Instagram celebrating the highlights of the post 6 months of 2026. So with the family and friends, including a sweet moments with close friends Kim Cho, Egel, netizens. However, we're quick to notice that the absence of Bella Padilla and began asking about the status of their Ang Biki friendship. The photo on the right shows Kim September 18, 2025, post featuring Angelica, Bella, and Kim together. So ngayon wala yung picture ni Bella sa photo nila. So sabi dito, si Melissa Arenio may sakit si Bella, di ba? Ang sabi man ni Nitz Emilia, I love you mga idols. So good manners and right conduct. Okay, dito na tayo sa Showbiz Chika number 5. Abangan si Matteo Artadi. Meet Matteo Artadi or Artadi. 17 ang point guard Rocky ng Pasig. Abangan sila sa bagong season ng #Sparkle Campus Cutie. Cute naman talaga si Matteo Artadi. So, parati ko silang nakikita sa kanilang vlog. At saka napaka-cute itong tatlong anak ng kanilang tatay basketballista na si Mr. Art Tadi. Okay, so abangan mo sila sa Sparkle, #Sparkle Campus Cutie. Special thanks to Studio Home Mips Prize, Institute of Beauty. Sabi dito ni Derek Lopez, Angel Locsin, Mami Ria, niyan. Derek Lopez, Angel Locsin, Mami, niyan. Sabi naman ni Kuya din sabi ko na kukunin to ng Jamie Sparkle Artist si Idol Mats. Congratulations, Mats. Galing kay Conrad Panilio Nibia, mas cute si Iago, yung kapatid ni Matthew. Sabi naman ni Marco Diso, genre is Padira Wiking sa entry mo kay Sparkle. Okay? Bangan nyo si Matthew R. Daddy. So, sabi naman ni Jeannie Akutan, always bear in mind, if God closed the door, He still opened the window. Okay? So, congratulations in advance kay Matthew R. Daddy. So, dito tayo sa Showbiz Chika number 6.
Ito magkapatid na si Oyuboy at Danica talagang hinangaan ng kanilang mga taga-suporta. Pinaliduhan sa kanilang opinion sa mana. Hindi obligasyon ng magulang na mag-iwan ng mana sa anak. Sabi ito nila ni Oyuboy at ni Danica Soto. Iyan ang mariing pahayag ni na Oyuboy at Danica Soto tungkol sa mga usap-usapang hinggil sa yaman ng kanilang mga magulang na sina Vic Soto at Dina Bonibi. Sinuno nabanggit ito dahil na-issue baga si Lot de Leon at si Matit, yung mga anak ni Nora Honor, dahil si Ian pasabi na idaan sa professional na kasulatan ang tawag dito ni Ian de Leon sa mana nila sa nanay nila. So siguro napag-usapan din ito ng mga fans nila Oyuboy at natanong itong dalawang anak ni Vic Soto na si Oyuboy at si Danica. So hindi obligasyon ng magulang na mag-iwan ng mana sa anak, sabi nila Oyuboy at Danica. So tungkol sa mga usap-usapang hinggil sa yaman ng kanilang mga magulang na sina Vic Soto at Dina Bonibi. Alam naman natin na si Vic Soto mayaman, lalo naman si Dina Bonibi din. Kakamatay lang ng kanyang asawang isang congressman. Hindi ko alam kung saan congressman yan, pero patay na siya. Kaya mayaman ito. Nilinaw na magkakapatid na kailangan ay hindi sila magagalit o magtatampo kung walang ipamana sa kanila para sa kanilang bonus na lang kung may maibigay ang kanilang magulang na mana. Pero pinalaki sila ng magsumikap at tumayo sa sarili nilang mga paa. Kaya naman labis silang hinahangaan ng kanilang mga fans, lalo na sa mga netizens dahil sa kanilang pagiging kontento sa kung anong mayroon sila. So maganda ang pagpalaki nila Vic Soto at ni Dina Bonibi. At saka si Dina Bonibi talagang isang batikang artista at mayaman na. Dati nang mayaman, yumayaman pa. Iwalay sila ni Vic Soto, nag-asawa pa ng kongregesta. Okay? Kapag Congress, hindi ko na bigkas. So shout out kay Tita Sonia. Ayan, si Tita Sonia na beautiful tita. Hello, Mami Dayan, watching from Bigaa. So sa lahat ng taga Bigaa, thank you for watching. Thank you for watching, Tita Sonia. Sana magsayaw ka na ulit. Okay? So sabi nga dito ni Lorlien Tolentino Lagata, nasa magulang na lang kung bibigyan pamana ang mga anak. Sa mga anak naman, kailangan ang sumisikap para sa sarili at sa magiging pamilya. Ang isang anak na pag nagtagumpay sa sarili, hindi na maghangad ng mana. Pwera lang kung yung abot ay mukhang pira at mana, gagawin ang lahat, makuha lang ang mana. Basta magkaroon siya ng pamana. Sabi naman ni Patrice Asaylanda, tama lang naman kasi sa hindi mahalaga yung kung may maiwan bang mana o wala. Ang mahalaga, marunong tayong magkontento kung ano ang meron. Tayo kasi sa huli lahat ang meron tayo sa mundong ito. Hindi natin madadala kapag tayo ay nalagutan ng mga hininga. Ang dapat gawin ng isang magulang, turuan natin ang ating mga anak na magsumikap sa kanilang mga buhay. So magsumikap tayo, hindi sa pamana. Okay? Huwag kumpante sa mana. Dahil ang mana, kung hindi maayos paghati-hatian, baka pa yan. Yan pa ang dahilan na mag-away-away ang magkakapatid. Okay? So dito na tayo sa Showbiz Chika number 7, Bicolania International Title Holders. Confident, beautiful Bicolana. Bicolandia International Title Holders wearing their lucky winning red gowns. So sino daw yung mga Bicolanang beauty queen na nanalo, nagsuot ng mapulang gown? Lucky winning red gowns. From left and right, Jeannie Isabel Belasano, Face of Beauty International 20
24 at Isabel Bells. Catriona Magnayon Gray hasta Catriona Gray, Miss Universe 2018. Bea Rose Santiago hasta Bea Rose Santiago, Miss International 2013. Alexandra Krishna M. Orino or at Krishna Alex, Miss Tourism 2026. So yan po yung nananalo ng mga Bicolania na nagsuot ng gown na pula. So, winning red gown. So, siguro, kahit hindi ako Bicolana, nandito ako sa Bicol, siguro kung may mga party-party, mga bakling, mga bika, mga biki, ay, Diyos ko, gown na pula ang susutin ko. Baka, sobrang akong ganda niyan. So, kung may ganda, di ba? Diba? Mga LGBTQ ng Bicolandia, lalo-lalo dito sa secondary sa Legazpi. So, ang susutin kong gown is winning red gowns. Sabi, para ang Bicolana ay kung nakasuot kayo ng pulang gown when it's become beauty pageant o pageant 3, mananalo ka. So, sabi dito ni Climar Ikalner in Bonga, beauty and brain pride of Bicolandia. Velma Dianela, congratulations to both of us. Galing naman kay Junabi Openya, basta Bicolana, magayon na Uragon pa. Congratulations. So, maraming gwapo mga Bicolana at maraming magaganda. Isa dyan si Tita Sonia Arianda, napakaganda. At saka si Agnes Capino, iba-iba ang beauty namin. Diba? Ma-beauty sila, ma-beauty tayo lahat. Diba? Lalo na yan si Junel Banyola Lola. Kamukha niya si Chris Aquino. Tapos ito naman si may nag-ano sa akin kanina. Ayan. Si Mitch Dayan. Kamukha din niya si sino to? Si Aisa Sigera. Isa mga Bicolana. Tapos ito si Grace Espidero, kamukha niya si Inday Badiday. Tapos si Nerissa Moratin, kamukha niya si Pops Fernandez. Tapos ito si Janril Alagaban, kamukha niya si Pipito Manaloto. Janril, thank you for watching. Tagabigaan din yan si Janril. Diba dati na natin magkamukha. Kamukha talaga ako ni Helen Vela. Diba? Maalaala mo kaya. Okay? So, joke-joke lang yan ha. So, ganyan talaga ang mga beauty ng mga Bicolania. Napakaganda. So, mag-post muna tayo ng commercial. Magbabalik ang Super Chika Istoryahan with Mama D after this commercial. Daragay na Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Hey! Oh! Hey, hey, whoa! Hey, hey! Come on everybody! Daraga Home Depot! The home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Kung kalidad ang hanap mo, tara na pumunta rito. Presyong abot kaya siguradong panalo. Refrigerators at washing machine, rice cooker, TV, lahat ay complete. Water dispenser, electric fan, amplifier, set at speakers na world class. Lahat ng kailangan mo sa bahay, dito mo na matagpuan. Kalidad at magandang serbisyo, kasama sa bawat tahanan. Deraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Lahat ng pangarap mo'y narito, cash o installment, COD pa. Shopping mo'y mas pinadali pa. Cash, Gcash, cash transfer, credit card sa Daraga Home Depot. Welcome ang lahat. Cellphone, laptop, tablet at printer, madaling i-finance para sa future. Lahat ng kailangan mo'y nasa amin na. Kalidad at tibay na mapagkakatiwalaan. Daraga Home Depot ang tamang destinasyon. Kimantong Maroroy, Anislag, Kamalig, Ginobatan, San Manito, Santo Domingo. At sa Sorsogon, naroon din kami. Kumagkad, Donsol at Pilar, malapit sa iyo lagi. Daraga Home Depot, filling homes, fulfilling lives.
Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo, maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy, masama sa kalusugan. Usok at abo, parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosif vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Yes, I'm back. Showbiz Chika Storyahan with Mami D. Mami D, ano na, magandang hapon sa ating lahat. Mapagpalang hapon sa ating lahat. Wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. Sa lahat ng nanonood ngayon, thank you for watching. Okay? Shout out kay Rick Tianes and Lilibel Hamisola. Remark Esteves, ang mga anchor po yan dito sa Alejandro Broadcasting Network. Mga gagwapo at ang gaganda, lalo na yan si Lilibel Hamisola at si Rick Tianes. At napakagwapo din yan ni Remark Esteves. So shout out sa inyong tatlo dyan. Okay? So tuloy-tuloy po tayo ngayon. Ang ABN-ITV ay ang Big Talent Search and Development Program. So Talent Academy 2026, we will train you to be big. ABN-ITV is looking for raw talents 8 to 20 years old. Wala kang experience, walang problema. Kami magtuturo, mag-develop at mag-groom sa'yo. From zero to stage ready with coaches, workshop at reality exposure. Singer, dancer, actor, host, turuan ka namin. ABN Talent Development Program, 1 audition, 2 training workshop, 3 mentorship, 4 TV Futures Exposure. So, screening requirements, bring a recent photo, it whole body and close up. Prepare a 1 to 3 minute talent presentation. Parent, guardian must accompany minors. So, screening date, August 29, 2026, Saturday. Time, 10 a.m. to 5 p.m. Venue, TSG House of Talent Hall. So, registration, contact numbers, 09
0956-736-24 or 09-029-07138. So register now. So ang contact number is 095656-73624 and then 0910-2907-138. Address, Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. So, hanapin nyo lang sa Facebook ang Alejandro Broadcasting Network. So, kung sino yung gustong walang talent, from zero to hanggang punta ka na sa exposure sa stage, ang IBM, ITBI, ang Big Talent Search and Development Program ang magtutulong sa iyo. So, Talent Academy 2026 will be train you to be a big. So, kung sino yung gustong magpaturo o mag-aral, punta lang kayo dito sa Alejandro Broadcasting Network. Okay? So, dito sa Legazpi, sa Inkita Makifiesta, here are the dates of Barangay Fiesta and Legazpi City. So, Legazpi City, Barangay Fiesta, calendar. Ngayong August S. Washington Drive, ang fiesta nila, first Saturday of August. And sa Mayon, August 10 to 11. S. Washington Drive, first Saturday of August. So mga fiesta ito ngayong August, ha? So, S. Washington Drive, first Saturday of August. So ngayong Saturday, ang kanilang first Saturday, yun na, noong August 1, fiesta ng S. Washington Drive, Legazpi City. Sa Mayon, August 10 to 11. Bye-bye, August 10 to 11. Ang Mayon at saka Bye-bye, magkasabay ang fiesta. August 10 to 11. Ang Taisan, August 15 and 16. San Roque, August 15 and 16. So magkasabay ang Taisan at San Roque. Ang Buena Vista, August 19 to 20. Ang Puro naman, August 30 to 31. Ayan, sa Puro, parati akong namimiesta dyan sa Puro. August 30 to 30. Bonggang-bongga ang kanilang kapiestahan dyan. So, sa lahat ng kakilala ko dyan sa Puro, shout out kayong lahat sa Showbiz Chika Istoryahanay with Mami B. So, si Rex, si Nayet, thanks Mami D, and then si Jan Alagaban, hi Mami, see you, yes. Puro 31, yes. Ang fiesta sa Puro, August 30 to 31. Okay? So, sa Buena Vista at sa August 19 to 20, and San Roque at sa Taisan, August 15 and 16. Sa Bye-bye naman at Mayon, August 10 to 11. At saka ang first day of first Saturday of August sa S. Washington Red. Tapos na ang kanilang fiesta. Thank you so much. So dito na tayo sa Showbiz Chika number 10. Muy bien, ibinahagi ang hindi makakalimutan karanasan kay Piolo Pascual. Ipininto ni Muy bien ang nakakatawang pangyayari sa kanyang unang araw ng trabaho para sa pamilya ni Piolo Pascual. Alam naman natin si Muy bien na pagka-close kay Piolo Pascual. Siya yung assistant partner ni Piolo Pascual. So, ipininto ni Bien ang nakakatawang pangyayari sa kanyang unang araw ng trabaho para sa pamilya ni Piolo Pascual. Nang hindi niya sinasadyang malak ang aktor sa labas ng sariling bahay sa halip na magalit na natiling kalmado at maunawain si Piolo sa nangyari. Yung mga pang-first kung pasok, nalak ko ang pinto, hindi siya nakapasok si Piolo kasi naglaba ako ng maraming kasi siguro matagal na silang walang kasambahay. So nalako yung bahay, tapos tawag siya ng tawag, hindi ko siya marinig kasi ito yung gate, ito yung kwarto, malayo sa akin. So tapos nakatulog ako lang mag-isa sa bahay. Alam mo kung saan siya dumaan sa bubong. Inakyat niya yung bahay niya. Wala, nag-akyat bahay siya, yun yung first meet namin. First meet nila ni Piolo, nakulong si Piolo sa bahay nila. Tapos dumaan na lang si Piolo sa bubong. So yun ang pinaka-first meet ni Muy Bien kay Piolo. So sabi naman ni Astrid Rataban,
Or si Maricor Surigao Miranda. Yung kamag-anak ko nagkasambahay ako sa kanila, di ko nabuksan ang gate kasi nakatulog na ako kasi madaling araw na yon. Pinagmumura ako, Angelo Caballero, si Piolo baka need mo pa isang moy tawagin. Una lang ako, me. Sabi man ni Hiraya Manawari, ang bait ni Piolo at gwapo talaga. Kaya kahit anong generation kilala siya at di nalalaos. Pag sinabing pogi, Papa P, agad naisip ng karamihan. Pogi inside and out, parang wala rin akong narinig na naging issue niya. Sabi naman ni Donna, what if si Moy at Piolo pala ang para sa isa't isa? Joke. Sabi naman ni Emily Altabano Baldon, thank you for watching, Tita Amy Altabano Baldon. Hello, Mami D. Yan. Tapos ito si Johnny Alagaban Bigaan, November 5. Yes, malayo pa ang Bigaan. Johnny, ang pinag-usapan po natin is month of August. Nag-aalam ko yan sa Bigaan kasi isa sa mga security namin sa Bicol Memorial Park, taga Bigaa, si Brenda Osma. Kaya alam namin ang fiesta ng Bigaa. Okay? Thank you for watching kay Daddy Joey Ibonga. Isa din niyang anchor ng Alejandro Broadcasting Network. So dito na tayo sa balitang Catherine ay Mayor Mark. Usap-usapan dahil sa chikang hiwalayan. Totoo ba kaya hiwalay itong dalawa? Tingnan natin. Umiingay na naman ang hindi matahimik na love life ni Catherine Bernardo. Ba't ganun parati si Catherine Bernardo? Hanggang ngayon na may issue. Hayaan na natin sila dalawa ni Mayor Mark. Pero umingay na naman ang hindi makatahimik na love life ni Catherine Bernardo. Matapos umungong sa online world, ang chikang hiwalay na umando sila ng Romuald boyfriend niyang si Lucena City Mayor Mark Alcala. Chismis lang yan, walang katotohanan. Kaya nga chismis, no? Kung magsabi na si Catherine na totoo, doon na tayo maniwala. Diba? Chismis. Huwag mo na tayo maniwala. Diba? Kaya nga chismis. Nagsimula ako sa usapan matapos kumalat sa online na may pinagdaraan ng umano ang relasyon ng dalawa. Gayon pa man hanggang ngayon ay wala pa rin konfirmasyon mula kina Catherine at Mark tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Kahit na ilang bisis na silang iniugnay sa isa't isa at matatag magkasama sa iba't ibang okasyon. Dahil dito, sari-saring reaksyon ang binahagi ng netizen, say ng ilan. Hindi pa nga umaamin sa relasyon, hiwalay na agad. Habang ang iba naman ay naniwalang haka-haka lamang ang kumakalat na isyu hanggat walang opisyal na pahayag mula sa kadalawa para sa iba pang balita. Okay? So, hindi totoong hiwalayan silang dalawa. Talagang chismis lang talaga. Kaya nga ako nandito sa Showbiz Chika Istoryahan with Mami D. Mami D, puro kachismisan. Pero kung aamin na itong chinichismis natin, yun ang totoo. Okay? So, Catherine at Mayor Mark, usap-usapan dahil sa chikang hiwalayan. Dito na tayo sa chika number 10. Bella Padilla muling binawi ang boses matapos ang mga personal na pagsubok. Nagkakaroon pala ng pagsubok ito si Bella Padilla baka sa pamilya o sa boyfriend o sa magkaibigan. Iba-ibang o sa trabaho. Diba? Basahin natin. Ibinahagi ni Bella Padilla na sa kabila ng kanyang mga tagumpay noong 2026, tahimik din siyang humarap sa mabibigat na personal na pagsubok. Aniya, natutuhan niya kung sino ang tunay na magpagkatiwalaan at nagsimula na siyang magsalita, magtakda ng hangganan at ipaglaban ang sarili. Hinikayat niya ang iba na damhin ang kanilang emosyon at maniwalang darating din ang panahon ng paghilom at mas malinaw na pag-unawa. So talagang ang mga taong inangat, tumalikod ang kailangan ni Bella Padilla. So ang mga taong inangat, tumalikod ng kailangan, Bella Padilla ibinunyag ang sakit sa likod ng kanyang mga tagumpay. So talagang kung saan nangailangan dahil may problema, yun na nga ang nangyari.
pinabayaan na lang si Villa Padilla. So, marami siyang inamin. Huwag ko nang basahin. Baka malaman mo yun. Hindi, wala pa dito nakalagay kung sino. Talaga, ang sabi niya, hinikayat niya ang iba na damhin ang kanilang emosyon at maniwalang darating din ang panahon ng paghilom at mas malinaw na pag-unawa. Okay? Ayan, natutunan niya kung sino ang tunay na pagkatiwalaan at nagsimula na siya magsalita, magtakda ng hangganan at paglaban ang sarili. So, hindi pa niya sinasabi, pero alam niya kung sino yon. Okay? Kaya yon. So, breaking news, Philippine entertainment industry mourns the passing of veteran entertainment columnist, radio host, and film producer Jobel Sokal Dito. Known for his future, kinabahan ako, may tumawag sa akin. Kakaloka. Okay? So, namatay na ang isang producer, radio host, and film producer Jobel Sokal Dito. Known for his fearless opinions, decades of experience in entertainment journalism, and unwavering presence in showbiz media, Jobel Sokal Dito leaves behind a remarkable legacy that helped shape Philippines entertainment reporting. His voice may have fallen silent, but his impact on the industry will be remembered for generations. Our deepest sympathies and prayers go out to his family, loved ones, friends, colleagues, and countless supporters during this difficult time. Rest in peace, Jobel Sokal Dito. Thank you for your invaluable contribution to the Philippines. From Showbiz Chika Istoryahanay with Mami ni. You may rest in peace. Sabi man ni Draven Zia L. Fortiza, parang kailan lang nag-blind item pa silang tatlo ng mga kasama niya. Sabi naman ni Laika, may her soul rest in peace. Our condolences sa family ni Sokal Dito. O, dito na tayo sa Showbiz Chika number 12. Matapos may spatan si Elijah Canlas kasama si Tia Astley. Elijah Canlas at sparkle artist Tia Astley spotted sa La Union. Break-up rumors ni na Elijah at Miles Ocampo muling na buhay. Viral ngayon sa social media ang isang video kung saan magkasama sa La Union ang aktor na si Elijah Canlas at ang sparkle artist singer na si Tia Astley. Sa video kitang-kita ang pagiging malapit ng dalawa habang naglalakad at may moment pa kung saan hawak ni Elijah ang wrist ni Tia. Dahil dito, mabilis na nag-trending ang dalawa at muling uminit ang spekulasyon tungkol sa status ng relasyon ni na Elijah at Miles Ocampo. Napansin din kasi ng mga netizens na tila burado na ang ilang past TikTok videos ni na Miles at Elijah sa account ng aktres. So, wala pa opisyal na pahayag ang kampo ni Elijah, ni Tia at Miles Ocampo tungkol sa kumakalat na issue. Okay, pero matapos maispatan si Elijah Canlas kasama si Tia Astley sa La Union, kinumpirma ni Ogie Diaz sa Showbiz Update Vlog na hiwalay na ang aktor kay Miles Ocampo ayon sa kanyang source. Okay, so pinatunayan ni Ogie Diaz na hiwalay na ang magkasintahan na si Elijah Canlas at si Miles Ocampo na isang host sa Itbulaga. So sabi dito ni Ninette Quintanar, matagal na sigurong hiwalay kapag move na on na si Elijah. Sabi naman ni Maria Leonora, confirm na pala, kaya pala may kinanta sa EB kanina, we're not going back together, na not so sure sa song title. Sayang si Miles kinanton lang, ouch.
Bakit may pero? Sabi ni Billy Carreño at Lizel Pala. Sabi man naman ni James Aster, may taman kaya sa body figure ni Miles. I hope not, pero ang mga artista ang bilis magpapalit ng jowa. Mukhang napakabait pa naman ni Miles. Sabi naman ni Jolie Chavinia Capital Enriquez, sila dapat talagang for good na ang kanilang paghiwalay. Sabi naman ni Michael D, kaya pala malala ng pag-insulto ni Miles sa 8 Bulaga. May pinagdadaanan pala. Okay, so iwalay ng dalawa at kinumpirma yan ni Ogie Diaz. Okay, tapos dito na tayo sa Showbiz Chika number 13. Pansamantalang hindi muna mapanood si Vice Ganda sa programang It's Showtime habang inaayos ng show ang issue nito sa Movie and Television Review and Clarification Board or MTRCB. Bagamat wala muna siyang sa harap ng kamera, lumabas sa ilang ulat na patuloy umano ang kanyang pagganap bilang Business Unit Head BUS na tumutulong sa pamamahala ng content, segments at mga guests ng programa. Wala pa namang opisyal na pahayag mula kay Vice Ganda o sa ABS-CBN tungkol sa kanyang pansamantalang pagkawala sa programa. Okay, pagsamantala lang naman. Inaayos para ang ng MTRCB ang kanilang nagawa. Okay? Pero saan yan papunta? Babalik din yan si Vice Ganda after her vacation. Huwag kayong sabi ni Reggie Lakian. Diba? May mga iba dito, may mga dito, ibang mga sinasabi kay Vice Ganda. Kaya din kay Roslan Alpad, kahit di na siya bumalik, okay lang. Galing naman kay Fermar Marpi Barnes Calado. Huwag ka nang bumalik sa It's Showtime, period. Sabi naman dito ni Rochelle Reyes, totoo ang kasabihan, the show must go on normal na sa mga artista na minsan may kapalpakan ang may mali naman. Kaya yun talaga may awa pa si Vice Ganda sa mga staff, crew at mga host. Iba kasi ang nagagawa ng mga bakla. Yung ibang host diyan, hindi nila kaya ang ginagawa ni Vice Ganda. Talagang mabait lang talaga ang host. Tumutulong lang din sila sa pila lang naman ang katapat, lalo na may mga taong mahihirap sa buhay. Si Vice Ganda host lang siya at sikat na kaya normal lang na mag-leave of absence siya. At alam namin ng boss ng ABS-CBN, yan, ang mga artista may kontrata sila at may NDA, non-disclosure agreement. Hindi pwede sabihin ng mga artista ang nangyayari. Ang audience naman ang nagdugtong-dugtong ng mga chismis. Okay? So, kung matapos ang ng MTRCB, babalik din si Vice Ganda. Sabi nga dito, babalik si Vice Ganda after her vacation, wag kayong sabi ni Reggie Lakia. So, dito na tayo sa ating pinakalas. Congratulations, Miss Katrina Ligado, Miss Supranational 2026 na ginanap sa Poland. At sa ditong Bicolana, si Katrina Ligado. Miss Supranational 2026 may dugong Bicolandia or Bicolana. Kinoronahan bilang Miss Supranational 2026 ang isang Filipina beauty queen na si Katrina Ligado. Congratulations kay Katrina Ligado. Si Katrina ay anak ni George Escoro Ligado na nagmula sa Paluyon, Nabua, Camarines Sur. Bagamat ipinanganak at lumaki siya sa Taguig City, pinagmamalaki din niya ang kanyang Bicolanong pinagmulan. Nagtapos si Katrina bilang cum laude sa De La Salle University sa Maynila bago tinahak ang mundo ng pageantry. Isa namang ang karangalan para sa Pilipinas ang tagumpay ni Katrina Ligado sa International Pageantry. Congratulations! Okay, yan po nagtatapos ang ating Showbiz Chika. Istoryahan namin Mami D.
Ang Showbiz Chika, istoryahan naman every Wednesday and Saturday 4 to 5 p.m. So basahin ko lang ang nanood sa akin ngayon. I-shout out ko si Chris Espidero at si Mitz Daen Hilumi and si Junel Banyola Lola Hilumi at si Tita Agnes Capino. Ayan. Hello, Mami Dayan. At Tita Sonia dyan sa Biga. Hello, Mami Dayan. Watching from Biga. Aray, ha. Love you, Mari. Sabi ni Grace Espidero. Okay. Sabi naman ni Rick Sinai. Thanks, Mami D. Gabi na dyan. Real Alaga ba na? Hi, Mami. See you. Sa Puro ay August 31. Dyan. Alaga sa Bigaan, November 5. Si Amy Altabado Maldon, hello Mami B. Thank you for watching. Okay, so dito po nagtatapos ang Showbiz Chika, Istoryahan with Mami T. And then see you this coming Saturday. So amen, ang salitang amen pagkatapos tayo magdasal, nasa sukat ng inyong panampalataya. True faith knows how to be humble. If you want to be blessed, learn to be humble. Ang malaking salita, ang pananampalataya, humingi ng tulong sa Diyos, God help me. Ayan, pagtumayan tayo ng ating mahal na Panginoon. See you this coming Saturday. So, Bistika, Istoryahan with Mami D. Magdasal bago matulog. Bye-bye. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And
And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.